Suratu Fatir, tagapagsimula sa paglikha. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah, tagapagsimula sa paglikha ng mga kalangitan at ng kalupaan. Siya ang gumawa sa mga anghel bilang mga sugong mayroong mga pakpak, 2 o 3 o 4. Kanyang dinaragdagan sa paglikha ang anumang kanyang nais. Katotohanan, ang Allah ay ganap na may kakayahan sa lahat ng bagay. Anuman ang igawad ng Allah para sa tao mula sa kanyang habag, walang makapipigil nito, at anuman ang kanyang pigilin, walang makapagpapakawala nito pagkaraan niyon. At siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. O sangkatauhan, inyong alalahanin ang pagpapala ng Allah sa inyo. Mayroon pa bang ibang tagapaglikha bukod sa Allah na nagbibigay panustos sa inyo mula sa kalangitan at kalupaan? Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Kaya, paano nga bang kayo ay nalinlang? At kung sila ay magtakwil sa iyo o Muhammad, katiyakang na itakwil na rin ang mga sugong nauna sa iyo, at sa Allah ang pagbabalik ng mga pangyayari o mga gawain. O sangkatauhan, katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo, kaya huwag ninyong hayaang ang makamundong buhay ay luminlang sa inyo, at huwag kayong palilinlang sa manlilinlang Satanas tungkol sa Allah. Katotohanan, ang Satanas ay isang kaaway para sa inyo, kaya siya ay inyong ituring bilang kaaway. Siya ay nag-aanyaya lamang sa kanyang mga kampon upang sila ay maging kabilang ng mga maninirahan sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Yaong mga di naniwala, para sa kanila ay matinding parusa, at yaong mga naniwala at gumawa ng magawaing matuwid, para sa kanila ay kapatawaran at malaking gantimpala. Kaya, ang isa ba na ang kasamaan ng kanyang gawa ay ginawang kaakit-akit upang ito ay kanyang itinuring na mabuti, ay katulad ng isang napatnubayan ng Allah? Katotohanan, hinahayaan ng Allah na maligaw ang sinumang kanyang nais, at kanyang pinapatnubayan ang sinumang kanyang nais. Kaya huwag mong hayaang masira ang iyong sarili sa siphayo sa kanila. Katotohanan, ang Allah ay maalam sa anumang kanilang ginagawa. At ang Allah ang siyang nagpabadala sa mga hangin upang pagalawin nito ang mga ulap. Pagkaraan ay aming itinataboy ang mga ito sa tigang na lupa, at sa pamamagitan nito ay nabubuhay ang lupang dati ay tigang. Ganyan nahalintulad ang pagkabuhay na muli. Sino man ang naghahangad ng karangalan, ito ay nararapat hingin sa Allah, sapagkat nasa pagmamayari ng Allah ang lahat ng karangalan. Sa Kanya pumapaitaas ang mga mabubuting salita, at Kanyang itinataas ang magawaing matuwid. Ngunit, yaong mga nagbabalak ng kasamaan, para sa kanila ay isang matinding parusa, at ang papabalak niyaon ay maglalaho at hindi magtatagumpay. At nilikha kayo ng Allah mula sa alabok, pagkaraan mula sa isang patak ng similya. Pagkaraan kayo ay Kanyang ginawang magkapares, babae at lalaki, at walang babaeng magdadalang tao o manganganak, malibang ito ay nasa Kanyang kaalaman, at walang tumandang tao ang ginawaran ng karagdagang haba ng buhay o binabawasan ang haba ng kanyang buhay, maliban na ito ay nasa isang talaan. Katotohanan, iyan ay sadyang madali para sa Allah. At hindi magkatulad ang 2 dagat, 2 uri ng tubig. Ang isa, tubig tabang, ay sariwa at manamis-namis, kasiyasiyahang inumin,
At ang isa, tubig alat, ay maalat at mapakla. At mula sa bawat isa nito, kayo ay kumakain ng malalambot na laman at humahango ng mga palamuting inyong isinusuot. At iyong nakikita ang mga sasakyang dagat na naglalayag upang inyong hanapin mula rito ang kanyang biyaya at upang sakali kayo ay matutong magpasalamat. Kanyang pinapangyaring pumasok ang gabi sa araw, at kanyang pinapangyaring pumasok ang araw sa gabi. At itinalaga ang araw at buwan, bawat isa ay umiinog sa sariling ligiran para sa isang takdang panahon. Iyan ang Allah, ang inyong Panginoon. Sa Kanya ang pagmamayari ng kapamahalaan, at yung mga diyos-diyosang inyong mga dinadalanginan, bukod sa Kanya ay walang pag-aari kahit manipis na hibla sa buto ng datiles. Kung kayo ay dumalangin o manawagan sa kanila, sila ay hindi nakaririnig ng inyong mga panalangin. At kung sakali mang sila ay nakaririnig, sila ay hindi makatutugon para sa inyo. At sa araw ng pagkabuhay na muli, kanilang itatakwil ang inyong ugnayan o pagtatambal sa kanila. At walang makapagbabalita nito sa iyo, O Muhammad, tulad ng isang nakababatid ng lahat. O sangkatauhan, kayo ang may pangangailangan sa Allah, samantalang ang Allah ay mayaman, walang pangangailangan sa inyo ang kapuri-puri. Kung kanyang naisin, magagawa niyang kayo ay alisin at magpalitaw ng panibagong nilikha. At iyan ay hindi mahirap para sa Allah. At walang tagapagpasan ng mga dalahin o kasalanan ang magpapasan sa dalahin ng iba. At kung ang isang nagpapasan ng mabigat na dalahin ay manawagan sa iba upang pasanin ang ibang dalahin nito, walang anumang dalahin ang papasanin ng iba mula sa kanya, maging siya man ay isang malapit na kamag-anak. Ikaw ay magkapagbababala lamang sa kanila, silang natatakot sa kanilang Panginoon ng lihim at nagsasagawa ng pagdarasal. At sinumang pinadadalisay ang sarili, dinadalisay lamang ang kanyang sarili para sa kalinisan ng kanyang kaluluwa, at sa Allah ang huling patutunguhan. At hindi magkatulad ang bulag at ang nakakikita, at ang dilim at ang liwanag, at ang lilim at ang init. At hindi magkatulad ang mga nabubuhay at ang mga patay. Katotohanan, ginagawang makarinig ng Allah ang sinumang kanyang nais, ngunit hindi magagawang makarinig iyong mga nasa libingan. Katotohanan, ikaw, O Muhammad, ay isa lamang tagapagbabala. Katotohanan, ikaw ay aming ipinadala na may dalang katotohanan bilang tagapaghatid ng magandang balita at tagapagbabala, at walang isang pamayanan malibang may isang tagapagbabalang dumating sa kanila. At kung ikaw man ay kanilang itakwil, katiyakan na yaong mga nauna sa kanila ay nagsipagtakwil din. Ang kanilang mga sugo ay dumating sa kanila na may dalang mga malilinaw na katibayan at kalatas at isang kasulatang nagsisilbing liwanag. Pagkaraan, aking hinablot iyong mga dinaniwala, kaya gaano kasindak-sindak ang aking pagpaparusa. Hindi mo ba nakikita na ang Allah ay nagpababa ng tubig, ulan mula sa kalangitan, at aming pinatubo sa pamamagitan nito ang mga prutas na may iba't ibang kulay? At sa mga bundok ay mga landasin o tawiran na mapuputi at mapupula na magkakaibang kulay, at ang iba ay labis na may itim. At kabilang sa mga tao at sa mga nilikhang gumagala at sa mga kawan ng bakahan ay ang iba't ibang kulay na tulad din niyaon. Ang mga natatakot lamang sa Allah mula sa kanyang mga alipin
ang may taglay na kaalaman. Katotohanan, ang Allah ay ganap na makapangyarihan, mapagpatawad. Katotohanan, yaong mga bumibigkas ng aklat ng Allah, Quran, at nagsasagawa ng pagdarasal at gumugugol mula sa anumang panustos na aming ipinagkaloob sa kanila, maging ito man ay lihim o hayag, sila ay umaasa ng isang kalakal na hindi kailanman maglalaho. Upang kanyang ipagkaloob sa kanila ang kanilang lubos na kabayaran, at upang sila ay dagdagan mula sa kanyang biyaya. Katotohanan, siya ay mapagpatawad, handang kumilala o magpahalaga sa mabuting gawa. At ang aming ipinahayag sa iyo, o Muhammad, sa aklat sa Quran, ay siyang katotohanan, nagpapatunay sa anumang ipinahayag na nauna rito. Katotohanan, ang Allah ay ganap na nakababatid, ganap na nakakikita sa kaniyang mga alipin. Pagkaraan, aming pinamanahan ng aklat, Quran, iyong aming mga pinili mula sa aming mga alipin, at kabilang sa kanila ay isang gumagawa ng kamalian sa kanilang mga sarili, at kabilang sa kanila ay nasa katamtaman, at kabilang sa kanila ay isang nangunguna sa paggawa ng kabutihan sa kapahintulutan ng Allah. Iyan ang siyang malaking biyaya. Para sa kanila ay Eden, ang paraisong walang hanggang paninirahan na kanilang papasukin. Sila ay gagayakan doon ng mga gintong pulseras at mga perlas, at ang kanilang mga kasuotan doon ay yari sa mga mararangya at magagandang sutla. At sila ay nagsasabing, Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah, na siyang pumawi sa amin ng lahat ng lumbay. Katotohanan, ang aming Panginoon ang mapagpatawad, handang kumilala o magpahalaga sa mabuting gawa. Siya ang nagpatira sa amin sa tahanan ng walang hanggan, paraiso, mula sa kanyang biyaya. Doon ay hindi kami makararanas ng alinmang kapaguran, at doon ay hindi kami makararanas ng hirap ng pag-iisip. At iyong mga dininiwala, para sa kanila ay apoy ng impyerno, ang kamatayan ay hindi itinakda para sa kanila upang sila ay maaaring mamatay, at ang parusa ay hindi pagagaanin para sa kanila. Ganyan namin pinagbabayad ang bawat isang di mapagpasalamat. At sila ay mananangis doon ng malakas, Aming Panginoon, kami ay iyong ilabas. Kami ay nangangakong kami ay magsisigawa ng magawaing matuwid, iba kaysa sa kasamaang dati naming ginagawa. Ngunit hindi nga ba kayo ay aming binigyan ng sapat na haba ng buhay upang makaalaala rito ang sinumang nais na makaalaala, at ang tagapagbabala ay dumating sa inyo? Kaya inyong lasapin ang parusa, sapagkat para sa mga mapaggawa ng kamalian ay walang isa mang makatutulong. Katotohanan, ang Allah ay maalam sa mga bahaging di nakikita sa mga kalangitan at kalupaan. Katotohanan, siya ay maalam sa anumang nasa mga dibdib ng tao. Siya ang nagtalaga sa inyo bilang khalifa, kahalili sa bawat salinlahi sa kalupaan. Sino man ang di naniwala, nakaatang sa kanya ang bunga ng kanyang kawalang paniniwala, at ang kawalang paniniwala ng mga di naniwala ay hindi nakaragdag sa kanila sa paningin ng kanilang Panginoon maliban sa pagkapuot sa kanila, at ang kawalang paniniwala ng mga di naniwala ay hindi nakaragdag sa kanila maliban sa kawalan. Sabihin, isinaalang-alang ba ninyo yaong inyong mga itinuturing na katambal na inyong dinadalanginan bukod sa Allah? Ipakita ninyo sa akin kung ano ang kanilang mga nalikha sa kalupaan, o sila ba ay may nagawang bahagi sa pagkalikha
sa mga kalangitan? O kami ba ay nagkaloob ng isang kasulatan sa kanila, kaya sila ay naninindigan sa katibayang nagmula roon? Ngunit hindi nga, bagkus, ang mga mapaggawa ng kamalian ay walang pangako sa isa't isa maliban sa panlilinlang. Katotohanan, ang Allah ang tumatangan sa mga kalangitan at kalupaan upang huwag magsigalaw, at kung ang mga ito ay magsisigalaw, walang ibang makapagpapanatili sa kinalalagyan ng mga ito pagkaraan niya. Katotohanan, siya ay lagi ng mapagparaya, mapagpatawad. At sila ay sumumpa sa ngalan ng Allah ng kanilang pinakamatibay na mga panunumpa, na kung ang isang tagapagbabala ay dumating sa kanila, sila ay higit na mapapatnubayan kaysa sa alinmang pamayanang nauna sa kanila. Subalit nang dumating ang isang tagapagbabala sa kanila, hindi ito nakaragdag sa kanila maliban sa masidhing pagtutol. Na siyang naging sanhi ng pagmamalaki sa kalupaan at ng pagtatangka ng kasamaan. Ngunit ang masamang balakin ay hindi lalaganap maliban sa sariling mga mamamayan nito. Kaya sila ba ay naghihintay na lamang sa kaparaanan ng naunang mga mamamayan? Ngunit hindi mo kailanman matatagpuan sa initakdang kaparaanan ng Allah ang anumang pagbabago, at hindi mo matatagpuan sa kaparaanan ng Allah ang alinmang pag-iiba. Hindi ba sila nagsipaglakbay sa mga lupain at natunghayan kung paano ang naging wakas niyaong mga nauna sa kanila? Bagaman sila ay nakahigit kaysa sa kanila sa lakas o kapangyarihan, at ang Allah ay hindi maaring biguin o hadlangan sa ano pamang nasa mga kalangitan o nasa kalupaan. Katotohanan, siya ay lagi ng maalam, ganap na may kakayahan. At kung ang Allah ay magpataw ng parusa sa mga tao para sa anumang masamang layong kanilang pinagsumikapan, hindi siya maaring mag-iwan dito sa lupa ng kahit isang gumagalang nilikha, ngunit sila ay kanyang pinagpapaliban hanggang sa takdang panahon. Kaya kapag dumating na ang pagsasakatuparan ng kanilang takda, katotohanan, ang Allah ay lagi nang nakikita ang kanyang mga alipin.